Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin. Itong ating hinahangaan, iniidolo. Isa sa mga naging PNP chief. Naging PNP chief general na talagang tumatak ho sa puso't isipan ho ng mamamayang Pilipino. Walang iba kundi ho si General Nicolas Torre III, mga kababayan. Palakpakan natin. Okay, siyempre, bakit ganito ang pagpapakilala ho natin kay General Torre dito sa ating channel? Kasi nga sabi ko sa inyo, napakadalang ho ng isang pulis, isang PNP chief na talagang tumatak ho sa puso't isipan ho ng mamamayang Pilipino. At nakabuho siya mismo ng sariling talagang mga taga-subaybay sa Dilaw, sa Kakamping, pati nga yata mga DD shit, humanga pati ho yung ibang miyembro ng ibang DD shit talagang humanga, ayaw lang hong magpahalata especially ho yung mga loyalista, mga taga-suporta ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Katunayan mga kababayan, aminin natin, prangkahan, may mga konting sumama ng loob naman. Konti lang naman. Hindi naman iniwan si Pangulong Bongbong. Sumama lang ng loob konti kay Pangulong Bongbong. Nung mga kainitan ho na kung saan si General Torre ay nasibak. Tinanggal ho agad sa pagiging general ho, pagiging PNP chief. Pero iwan na natin yan. Nakamove on na tayo ngayon mga kababayan, siya ay general manager na ho. Kasalukuyan na. Pasok na, ongoing na, nagtatrabaho na. Diyan ho sa MMDA. At ito ho mga kababayan, alam nyo naman ho pagka Enero, may isinasagawang pahalik sa Nazareno. Piyesta ng Nazareno sa Quiapo. Ito si General Torre, itong ating bagong general manager ng MMDA, ay nag-ocular inspection diyan sa mga dadaanan ho ng Nazareno. Especially ho dyan sa Quirino Grandstand, no? Dinadaan yan dyan, di ba, no? Nag-inspection ho dyan si General Torre. At ako ito mga kababayan, isa sa pinaka-controversial ho na katanungan. Iniwan niya na ba talaga ang kanyang 4-star dahil nag-resign na siya sa pagkapulis? Parang wala pa tayong naririnig, ano? Na nag-resign talaga siya. Kasi nga, pag nag-resign na siya, matik, yung 4-star rank niya, mapupunta na kay OIC or Acting PNP Chief Nartates. Kasi hanggang ngayon nga, kahit OIC Acting PNP Chief si Nartates, hindi niya pa rin, wala pa rin sa kanya yung 4-star rank na kay General Torre pa rin. No? Kahit hindi na siya PNP Chief, yung 4-star rank niya, nasa balikat niya pa rin. Kasi hindi pa ho siya nagre-resign. Kasi nga, sa Philippine National Police, hindi po pwedeng dalawa ang 4-star rank na police. Pag sinabing 4-star rank, wala nang iba kundi general lang yun. Hindi pwedeng maging dalawa. Pag sinabing 4-star rank, PNP Chief yun. Yun na yun. Kaya na kay Nartates, 3-star pa lang din. At nako, mga kababayan, marami hong nagulat, na-shock. Meron siyang mga programa sa PNP na siya ang nagpauso. Dinala niya ngayon sa MMDA. Ganun kalupit. Kumbaga yung programa niya sa PNP, nadala niya pa rin sa MMDA. Pakinggan muna natin ito, mga kababayan. Basahin muna natin ito. General Manager Torre ipapatupad ang 5 minutes response sa MMDA. Malupit, ano? Tukpakan natin. Dadalhin ni Metropolitan Manila Development Authority or MMDA at dating PNP Chief Nicolas Torre III sa mga kalye at Kamaynilaan ang 5 minutes response na isa sa mga ipinatupad niya noong siya ay pinuno pa ng kapulisan.
Ayon kay Torre, gagamitin ang 5 minutes response sa MMDA sa mga aksidente na mangyayari sa Metro Manila. Dapat ang aksidente na yan ay mabilis na mapuntahan, maimbestigahan, at maalis. 5 minutes sa response. 10 to 15 minutes sa clearing para wala ng sakim kaagad balik normal flow. Ani Torre. O, ibig sabihin, pag may disgrasya, 5 minutes, kailangan response na. Siyempre, kung may mga nakaharang doon, mga sasakyang nakabalando na kailangan, 10 to 15 minutes, clear na. Para maiwasan ho ang traffic. Kasi siyempre, kadalasan, pag may disgrasya dun sa kalsada, hanggat di ho naaalis ho yung sasakyan na disgrasya, ano siya nagmimistulang parang siya yung nagiging rason. Dahilan para magkanda traffic. So, tumatagal ho yung proseso. So, nakikita ko rito kay General Torre, parang kahit saan siya mapuntang ahensya, gusto niya mabilis yung trabaho. Hindi yung mabagal. Para yung serbisyo sa Pilipino, maigi. Nakapakagaling yan. Yun ang dapat maging no? Yun dapat ang maging mai-practice sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Minsan kasi, may mga ahensya ho tayo ng gobyerno na dapat bumibilis yung proseso kasi yung henerasyon natin, naiiba na paangat na ng paangat. Magmula sa 90s, 2000, ngayon nasa 2025 na tayo. Imbis na mabilis yung proseso, may mga process mabagal Dapat, the more na napupunta tayo sa panahong ibang henerasyon na, dapat pabilis ng pabilis. Di ba? Kasi hindi masasabing maganda ang ating ekonomiya kapag ang mga proseso sa gobyerno mabagal. Dapat mabilis, maigi. Di ba? Si General Torre, nung nasa PNP, gusto niya 3 to 5 minutes response. Nandiyan na yung mga pulis sa mga tawag, kapag mayroong tawag sa mga krimen. No? Hihingi ng tulong sa kapulisan. Pagdating sa MMDA, gusto niya 5 minutes din. Nandiyan na yung mga MMDA. No? So, maganda ito. Ito dapat ang ma-practice sa gobyerno natin. Pakinggan muna ko natin. Ano ba yun? Ano ba yung sumingit na yun? Asa na ba yun? Pakinggan nga natin to mga kababayan. Conspiracy theory na yata yan. Pero ito I can say for certain that dahil noong tinanong ako regarding possible appointment ni GM Torre dito sa MMDA, wala akong narinig na ganyan. Conspiracy theory o haka-haka lang. Ito ang sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes patungkol sa pagkakalagay kay dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III bilang General Manager sa ahensya. May mga kumalat umanong balita na itinalagang General Manager ng MMDA si Torre para mawala na ito bilang 4-star general rank sa pambansang pulisya. In fact, nung usap kami nung certain na mapupunta siya dito as GM, ang instruction sa akin ay tulungan si GM Torre, make sure na he will succeed dito sa MMDA at extend lahat ng possible assistance to make him successful dito. So, I don't think may mga planong ganyan. Ayon pa kay Chairman Artes, hindi rin ito demotion at promotion pa para sa dating PNP chief. So, kung titingnan mo yung salary grade, it's a promotion kasi from 29 naging 30. In terms of responsibility naman, although PNP is a big organization and nationwide, in terms of importance, I don't think nagkakalayo. Dahil alam naman natin na ang NCR, Center ng Commerce, ang ating ekonomiya ay nakadit. Maraming nagtatawa. Nag-iinsulto kay General Torre kasi from PNP chief, naging traffic enforcer daw.
hindi naman talaga totally, hindi naman traffic enforcer. General manager ho siya. Siya mamumuno sa MMDA. At according dito sa kanyang assistant, kumbaga sa salary tumaas pa raw. Salary grade from 29 naging 30. Parang lumalabas parang ano pa, mas mataas pa sa PNP. Parang gano'n. Ha? At pati sa trabaho, tuloy natin. Nakadepende halos sa NCR kung may nangyayari dito na po-project as nangyayari sa buong bansa. Ayon naman kay MMDA General Manager Torre, itinuturing niya itong panibagong oportunidad bilang public servant. The government is a very, very big machinery. Isang malaking bürokrasya yung gobyerno. At ating presidente ang nasusunod yan, especially sa mga direct presidential appointees. Chairman, ako, si assistant chairman, iba pang mga direct presidential appointees dyan. Hindi naman araw-araw nasabihin ng presidente na ito ang posisyon na isa, itong posisyon na isa, mababa, mataas. Wala tayong pag-iisip. Wala akong iniisip na ganon. So, this is an opportunity to serve. This is an opportunity to perform in another capacity. So, I took it. Narinig niyo yun? Hindi niya iniintindi yun. Mababa, mataas ang i-appoint sa kanya ni Pangulong Bongbong. Opportunity ito sa trabaho, maglingkod. Yan yung tamang... Sabi nga ni General Torre dati, I'm a good soldier. Kahit sa mo ko dalhin. Kahit sa mo ko appoint. Basta legal, hindi masama ang posisyon. Especially maglilingkod sa taong bayan, go ako. Kasi iniinsulto from PNP raw, naging traffic enforcer. Ha? Pero ito tatandaan nyo. Sisiguraduhin ko ngayon pa lang. Si General Torre, may maliwanag posisyon na yan sa gobyerno. 100% nagiging senador to. Baka nga maging presidente pa ito. Ha? Sa pahayag naman ni National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Rafael Vicente Calinisan, sa pagkakatalaga at pagtanggap ni Torre sa posisyon bilang MMDA General Manager, nangangahulugan na ipsa facto resign na ito sa pulisya. Paraan na rin ito para mabigyan daan ng pagiging 4-star general rank at maging opisyal na hepe ng pambansang pulisya si Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa pahayag naman ni MMDA Deputy Chairman, Undersecretary Trisco San Juan Jr., mas mabigat pa sa pagiging PNP Chief ang gagampan ng trabaho ni Torre sa ahensya. When you come to MMDA, it's a very broad focus dyan, no? Kasama pa rin dyan ang peace and order, kasama pa rin dyan ang security, public safety, baha. Mas malaking responsibility although in a smaller geographical area. So, ang tingin ko mas mabigat ang trabaho dito sa MMDA kaysa sa mga let's say military, no, na nakapokus sila, nakakapag-specialize sila on a particular field. Dito we specialize on so many fields. Sa pag-upo ni Yusek Torre bilang General Manager, lahat ng operational matters o katumbas ng nasa 70 to 80% ng trabaho sa MMDA ang gagampanan niya. Kabilang na rito ang traffic management, road clearing operation, flood mitigation at iba pa. So far as operations is concerned, siya ang masusunod yan. It will be just under my supervision. Pero again, sa aming pag-uusap, Parang nakikinikinit ako na itong si General Torre, hindi lang mananahimik ito sa opisina niya. Hindi lang uupo to. Tingin ko lalabas talaga sa kalsada to. Talagang magpapatupad ng ito. Ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. Nako, especially mga clearing operation, yung mga nakabalandrang sasakyan sa mga gilid-gilid. Nakos, dahilan ho ng traffic. Ha? Sana yan ang matutukan ni General Torre. dinelegate ko na sa kanya talaga. I'll give him a free hand. Siyempre, under my guidance pa rin. Kasi unang-una, sabi niya nga, bago siya dito. So, maraming kailangan din na aralin pa. Nais naman ni Undersecretary Torre na pabilisin ang pagresponde, investigasyon Ayun at na. clearing operation na gagawin ng MMDA sa tuwing mayroong road crash incidents. So
So dapat ang mga aksidente na yan, mabilis na mapuntahan, maimbestigahan at maalis. So we'll set benchmark like 5 minutes sa responde, 10 minutes to 15 minutes sa clearing para wala nang obstruction kaagad. Balik sa normal flow. Makikipag-ugnayan na rin anya sila Nako. Na? Kita nyo mga kababayan ha? Yung ginawa niyang programa sa PNP na kapag may tumawag na tao, humihingi ng tulong sa PNP personnel, kailangan 3 to 5 minutes na doon na sa area. Dinala ho niya yung programa na yun sa MMDA. Kapag may aksidente, kailangan nandyan agad MMDA, 15 minutes, clearing na agad kalsada para yung flow ng sakyan, andar agad. Kung mapanood ni Pangulong Bongbong itong pahayag ni General Torre, baka ma-shock. Diba? Yan yung kailangan natin sa ahensya ng gobyerno. Kaya nga ito si General Torre, ha? Pwede maging presidente ng Pilipinas ito. Gusto niya mabilis. Gusto niya yung serbisyo mabilis. Yan ang kailangan ng mamamayang Pilipino, eh. Yung mabilis na serbisyo sa mga ahensya ng gobyerno kasi ang mga tao busy. Kung yung buong oras maghapon niya, mapupunta siya sa isang ahensya ng gobyerno, igugugol niya lahat ng oras, maraming mawawala sa kanya. Di ba yun ang gusto natin? Pag nagpupunta tayo, may inaasikaso tayo sa isang ahensya ng gobyerno. Matapos agad tayo doon, mabilis. Hindi yung aabutin tayo ng ilang oras, minsan babalik pa tayo sa sobrang bagal ng ahensya ng gobyerno. Yan yung dapat. General Torre, putik. Supportan kita. Diyan sa dulo. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.